pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? And to all our visitors, thank you so much for being with us this afternoon. I hope and I pray that the Lord will touch your heart at maging blessing sa inyo yung pakikisama nyo sa amin ngayong hapon. Kung ready na po kayo, kunin na po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 4. Buksan po natin. Hebrews chapter 4, and I'll be reading verse number 14 hanggang verse number 16. Hebrews chapter 4, verse number 14 hanggang verse number 16. So, after this, ang Living Water Baptist Mission Milan ay meron pong service ngayon at ako po ang speaker. Kaya sana po pinagsabay na lang natin. Ano po? Pero siguro po in a while, sila po ay tatawag din para po sa kanilang service. At alam ko si Pastor Jabez ang magpipreach naman sa London. Tama ba? Okay, so please ipag-pray po natin ang kaayusan po ng lahat. Alright, Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Please follow me silently in your Bible as I read our text aloud. Ano po? Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest, which cannot be touched with the feelings of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verse number 16, this is our key text, and I would like to request the congregation to please read with me. Verse number 16, ready, begin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. The title of the Lord's message this afternoon, let us approach the throne of His grace. Let us approach the throne of God's grace. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful afternoon. Thank you for allowing us to be here once again to hear thy precious words. May you bless us, O God, through your message. And please empower your humble servant. Fill with your Holy Spirit. Give me wisdom, guide me, and please, again, Panginoon, maitaas ka sa aming kalagitnaan. Salamat po even for the presence of our visitors this afternoon. May you bless them too, Heavenly Father. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Well, yung pong writer ng Book of Hebrews ay hindi po ma-definite kung sino. So meron pong mga ilan na masasabi nating commentaries na nagsasabi na ito si Apostol Pablo, pero yung ilan sinasabing posible sa isa sa mga disipulo ni Apostol Pablo. Well, dahil hindi naman po specifically mentioned in the Bible kung sino po talaga ang writer, wag na po yun ang problemahin natin. What is important this afternoon is the writing. Amen? Ang importante po yung mismong salita ng Diyos, yung pong isinulat. And I can say that this afternoon, all of us will appreciate this message sapagkat ang isinulat na ito ng writer ay napakalaking bagay na po pwede nating kapulutan ng aral at tayo po ay mapalakas sa ating pong mga kani-kaniyang sitwasyon. Sa verse number 14 po, ay pinapresent po sa atin ang Panginoong Jesus na siya po ang ating high priest. At napakaganda na maintindihan po ito ng bawat mananampalataya. At dahil dito po pwede raw po na may kumpiyansa, panghawakan natin yung ating pong profession. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, I can say na kung meron pong pinakapinagpalang tao sa lupa, yan po ay ang mga Kristiyano. Yan po ay ang mga mananampalataya. At ang hindi maitatanggi na malaking pagpapala po natin ay ang privilege na ibinigay ng Panginoon sa atin at yung access, direct access na meron po tayo sa ating pong high priest at sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points. It is good also to have a clear understanding that the Lord Jesus Christ, while He was on earth, hindi po totoo na 3 beses lang po siya na tinrabaho po ni Satanas. It is not right to say, and it is not true, that Jesus Christ during His earthly life, 3 beses lang po. Kasi yung temptation na ipinakita po sa atin ng Bible, 3 beses, di po ba? Doon po sa record ng Matthew chapter 4. Pero sa record ng Luke, sinabi po na matapos siyang tuksuhin, iniwan lang po siya for a season.
one thing is definite, mga kapatid. The reason why we can consider our Lord Jesus Christ, bukod sa siya po talaga ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, pero nung siya po'y nagkatawang tao, katulad ng bawat isa po sa atin, He also experienced temptations mula po kay Satanas, at ang maganda po sa ating Panginoon na pagtagumpayan po niyang lahat. At hindi po siya bumigay sa anumang tukso ni Satanas. And because of that, sabi po ng verse number 15, siya na nakakaunawa sa atin. Siya na nakakaabot sa atin. Ang sabi po ng Bible, pwede tayong makalapit sa Kanya. Again, sa verse 15 and verse number 16, ang sabi po, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Kaya ang sabi ng verse number 16, okay, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Mga kapatid, mga minamahal, ang isang malaking pagpapala mayroon ang mga Kristiyano, mayroon pong trono ng biyaya na pwede po tayong makalapit. Amen? Magsilapit po tayo sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ito po ay napakagandang imbitasyon. At ito po para sa akin, mga kapatid, undeniably, malaking magiging tulong sa ating pong buhay bilang mananampalataya. So, 3 things I would like to share this afternoon sa ating pong mensahe. Again, the title of my message this afternoon, let us approach the throne of His grace. Number 1, for recognition. Tayo po ay magsilapit sa trono ng Kanyang biyaya para sa pagkilala. Amen? Para kilalanin po natin. Ang pinag-uusapan, trono. Ang ibig sabihin, leading po yan sa idea na yung nakaluklok sa trono, dapat kilalanin po natin. Alam po ninyo na ang lumuluklok sa trono ay hari, mga kapatid. And the good thing about Christianity, about our teachings, about our understanding, yung nakaluklok, hindi lang basta king, kundi King of Kings and Lord of Lords. Amen? So ang sabi po, mga kapatid, let us therefore come boldly. Yung idea po, let us therefore come boldly, nakatungtong po yan doon sa presentation na siya po yung high priest na kung saan, mga kapatid, nakaranas ng posibleng nararanasan po natin sa mundong ito, pero siya po ay nagtagumpay at dahil dito po pwede tayong makalapit po sa Kanya. Amen? To the throne of His grace for recognition. It is good to be reminded, folks, na kapag tayo po ay lumalapit sa Panginoon, wag na wag niyong aalisin ang pagkilala sa Kanya. Yes, we should acknowledge and recognize His person. We should recognize and acknowledge His position. We should recognize and acknowledge His power. Amen? Importante po na sa usapan ng pagkilala, yung Kanyang persona. Alam po natin, sa usapan po ng worship, we should worship Him in the beauty of His holiness. Pagka tayo po ay sasamba sa Kanya, magandang nasa isip po natin na ang sasambahin po natin ay ang Diyos na banal. Maganda po na ating maunawaan at makilala ng malalim ang ating Panginoon. Meron po tayong idea na ang ating pong pagtitiwala o pangahawakan sa isang tao ay nakadepende sa kung ano at gaano ang lalim ng pagkakilala natin sa Kanya. Hindi dapat ang pagkakilala natin kay Jesus Christ natapos dun sa kalagayang tagapagligtas lang po natin siya. Mga kapatid, as we continue on, as we grow on in our Christian life, it is good to somehow, ang pagkilala natin sa Kanya, mas lumalalim habang tumatagal. As ye have therefore received Christ Jesus our Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. No wonder why the Apostle Paul, in spite of the fact na siya po ay hindi lang basta Kristiyano, kundi mangangaral na po, pero as he continue on sa buhay niya, ang gusto niya habang tumatagal, mas lumalalim pa ang pagkakilala niya sa Panginoon. Mga kapatid, ang nag-aanyaya po sa atin at ang ating pong lalapitan sa usapan po ng trono ng biyaya ay ang Diyos na banal, ang Diyos na kataas-taasan, ang Diyos na dapat kilalanin ng lahat. Amen? So, ang recognition po natin, ito po ay nakatuon sa Kanyang persona.
Diba? Kung sino ba ang Diyos. Kaya maintindihan nyo rin pong kahit sa mga church services natin, hanggat maaari po, ang gusto natin i-encourage sa mga members na talagang sana makita naman nila na ang haharapin natin talaga ay ang Diyos na banal. Sana po kapag sumasamba tayo, aware po tayo na ang haharapin natin, hindi basta si pastor lang, hindi basta ang song leader lang, hindi basta ang tumatayo lang sa harapan. We must be aware and we should realize that every time na sumasamba tayo, ang sinasamba natin ay ang Diyos na kataas-taasan. Amen? Mga kapatid, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ito po ay para sa pagkilala. Recognize His person. Recognize His position. And recognize His power. Kung meron tayong dapat isang kilalanin sa trono ng biyaya at doon sa nakaluklok sa trono ng biyaya ay ang kanyang kapangyarihan. Amen? It is good to realize and to know na ang Diyos nating lalapitan ay Diyos ng hibala. Diyos na kung saan walang imposible sa Kanya. Diyos na kung saan walang mahirap sa Kanya. Diyos na magagawa niya ang lahat ng Kanyang ibigin. Diyos na hindi po kayang limitahan sa usapan ng magagawa at ng Kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, mga minamahal, let us approach the throne of God's grace for recognition. Lalapit ka bilang pagkilala sa Kanya. Lalapit ka ng may mataas na galang sa Kanya. Lalapit ka na kung saan kinikilala mo ang Kanyang kabanalan, ang Kanyang karilagan, ang Kanyang kagandahan, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang magagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa po, it is also good na maintindihan po natin sa ating pong mensahe ngayon, in approaching the throne of grace, tayo po'y lalapit sa trono ng kanyang biyaya, mga kapatid, for our request. Diba? Ibig sabihin, ang isang concept na tayo po'y pinalalapit sa trono ng biyaya para sa ating pong mga kahilingan, para sa ating pong mga pangangailangan. Mga kapatid, napakalaking advantage na dahil Kristiyano po tayo, meron tayong access sa ating pong Panginoon, and in fact, ang pinangahawakan po natin doon po sa bayan niya, sa Jeremiah 33:3, ang sabi po niya sa kanyang bayan, "Call unto me, and I will answer thee, and shew thee great and mighty things which thou knowest not." Sa New Testament, ang sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 7 and verse number 7, "Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you." Mga Kristiyano, isang magandang bagay na maintindihan po natin that in approaching the throne of grace, we can somehow, di ba, pray to God at ating pong sabihin sa Kanya ang ating mga karaingan, ang ating mga kahilingan. So, i-approach natin yung throne of grace for request. But make sure ang request natin is proper. Amen? Tama yung ating hinihingi. Huwag sablay. Wala tayong problema sa trono ng biyaya. Kaya lang minsan, pag-aralan natin. Diba? Kasi nakaka-experience po tayo na ang discouragement natin minsan, pray tayo ng pray pero hindi naman natin nakukuha. Parang ang pakiramdam natin, ang tagal-tagal na pero hindi sinasagot ng Panginoon. Titiyakin ko po sa inyo, sa bawat unanswered prayer natin, for sure, walang problema sa Diyos. So it is good to somehow evaluate and examine if our request is right. Diba? So dapat sa usapang paghiling sa Diyos, proper request po yan. Importante. James chapter 4. James chapter 4 and verse number 3. "Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that you may consume it upon your lust." So niliwanag po ni James sa kanyang sulat ng isa sa posibleng dahilan kung bakit ang iyong panalangin hindi binibigay, yung hinihingi natin, hindi binibigay, ang isang maliwanag na ipinupunto po ni James, humingi ka ng sablay. Ibig sabihin, hindi tama yung hinihingi mo. Alam nyo, sa pagpapatuloy ko sa buhay Kristiyano, maging sa usapin ng prayer life, isang bagay na realize ko, hindi obligado ang Diyos na lahat ng hihingin mo, ibibigay niya sa'yo. Okay? Hindi niyo siya pwedeng balikan. Kasi ang sinabi ng Diyos, ang ibibigay niya sa'yo, yung kailangan mo.
yung hihingin mo na kailangan mo. Hindi obligado ang Diyos na paghiningi mo. Hindi ang sabi po, ask and it shall be given you, seek and you shall find. Mga kapatid, lahat ng mga talata sa Biblia, dapat alam natin ang tuntungan. Don't just recite it. Don't just claim it. Let us consider the context and please try to understand yung pinakapundasyon, yung pong paghingi. Ito po'y paghingi ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Dapat po hindi lang ito proper, dapat perfect will of God ang ating pong hinihingi. Di ba? 1 John chapter 5. 1 John chapter 5 and verse number 14. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything, you see, ang sabi po, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kaya nga sabi ko, pagka ang Kristiyano, maayos ang takbo ng isip at alam ko ano ang leading ng Panginoon, yung po dapat maranasan natin. Na kapag ka magpe-pray tayo, yung banal na Espiritu ang naglilid sa atin. Yan po ang turo ng Romans chapter 8 and verse number 26. Pansinin niyo po. In Romans chapter 8 verse number 26, ang sabi po, likewise the Spirit helpeth us with our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. Amen? But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Alam nyo, sa usapan ng pananalangin, dapat guided rin tayo. Opo, sabi ko nga, simpleng ilustrasyon. Ang isang matinong magulang, hindi niya ibibigay ang lahat ng hihingi ng kanyang anak. So ang magulang ang magdedetermine kung dapat ba niyang ibigay yung hinihingi ng kanyang anak. Dahil bilang magulang, alam mo, kung yung hinihingi ng anak mo, tama. Kung yung hinihingi ng anak mo, ayon sa nararapat. Mga kapatid, yun po ang gusto kong maintindihan natin. Don't you ever blame God every time na may hiningi ka na hindi mo nakuha. At huwag kang magtatampo sa Diyos. Minsan doon ako kinikilabutan eh. Yung mga Kristiyanong angga-anggaang sabihin, alam mo, may tampo ko kay Lord eh. Diba? Sobrang taas naman ng ranggo ng tampo mo na pati sa Diyos. Pati sa Diyos, pinaiiral mo. Yung magtampuhan nga tayo sa isa't isa, mali eh. Sa Diyos ka pa magtatampo? Mga kapatid, simpleng tanong, ano ikatatampo mo sa Diyos? Pagka nag-ungkatan po tayo, pagka nagpakatotoo tayo, mas maraming dahilan para magtampo ang Diyos sa atin. Mas maraming rason kung bakit dapat magnegatibo ang Diyos sa atin. Dahil sa bahagi natin, nandoon lagi ang pagkukulang. Pero ang Diyos natin, kahit kailan, hindi nagkulang. Amen? So mga kapatid, ang gusto ko lang pong ipunto, dapat kasi, ang request natin, una, proper. Pangalawa, dapat perfect will of God. Pangatlo, dapat pleasing unto God. Yung ating pong request, yung ating hinihiling, dapat tama. Hindi po sablay. James 4:3. Dapat din po, mga kapatid, yung hinihiling natin ayon sa kanyang kalooban. Again, 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will. So yun ang tungtungan. Kahit ano, basta kalooban niya. Basta ayon sa kalooban niya. Ang sabi po, He heareth us. Kaya ang mga Kristiyano na nasa leading ng Panginoon, na meron pong kumpiyansa na ang kanyang prayer is according to God's will, alam niya na ang Diyos, He heareth us. Kaya sabi ko po, hihirit ka pa ng hihirit. Why? Sapagkat He heareth us. Amen? Opo. Minsan parang yung iba ayaw nang mag-pray. Bakit? Kasi hindi naman sinasagot eh. Pagka hindi sinasagot ang prayer mo, ang suriin mo yung sarili mo. Alam niyo po, sasagutin ng Diyos yung prayer natin for His pleasure. Diba? Ibig sabihin, dapat yung pinagpe-pray natin, magbibigay ng kapurihan sa Diyos. Hindi po pwede na sasagutin ng Diyos ang panalangin natin na ang intensyon natin magyabang, na ang intensyon natin magmapuri, na ang intensyon natin magmalaki. Ang gusto ng Panginoon, pag sasagutin niya ang panalangin natin, siya ang may tataas, siya ang makikilala. Remember, yung prayer, yung battle ng prayer kay Elijah at yung sa prophets of Baal. How many prophets? More than 400. Diba? Pero si Baal ang kanilang tinatawagan. Alam naman po natin na hindi si Baal ang tunay na Diyos.
Alam natin na ang Diyos ni Elijah ang tunay na Diyos. Mga kapatid, ang aking pong nakita doon sa pangyayaring yon, ang Diyos ay obligadong magpakahayag sapagkat may Elijah na kumikilala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, at dahil dito, sino po idinambana? Ang Diyos ni Elijah. Mga kapatid, ang aking pong paalala ngayong hapon, because I can say that among so many privileges that we have being a believer, one of the wonderful privilege na meron po tayo, yung pong prayer. Yung paglapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Number one, for recognition. To recognize His person, His position, and His power. Number two, for our request. Diba? Make sure proper, perfect will, and pleasing ang request natin. And then last but not the least, mga kapatid, let us approach the throne of God's grace for, mga kapatid, ito napakahalagang diinan natin, for rescue. Lalapit ka sa Kanya. Dahil siya lang talaga ang po pwedeng sumaklolo sa iyo. Wala pong ina ng laging saklolo. Sa Biblia po merong ama ng saklolo. Amen? Ang Diyos, mga kapatid, ang sabi ng psalmist, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Mga kapatid, ang sabi po ng Hebrews chapter 13, verses 5 and 6, let your conversation be without covetousness, but be content with such things as ye have. For He hath said, I will never leave thee nor forsake thee. And in verse number 6, so that we may boldly say, the Lord is my helper. The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Do you really believe that our God, He is our helper? We can approach the throne of grace. Alam niyo, ang ganda po eh. Kasi yung kombinasyon ng mercy at saka grace, yung mercy at grace, ipinakita po yung combination, mga kapatid, na napakaliwanag eh. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Anong sabi niya? That we may obtain mercy. Alam niyo po ba na walang araw, walang panahon na hindi natin kailangan yung mercy ng Panginoon? Do you really believe na kailangan natin ng mercy ng Diyos every day? Kaya nga idiniin po yan ni Jeremiah eh. Kasi nung nandun siya sa punto na ang pakiramdam niya hopeless, na ang pakiramdam niya helpless, ang kalagayan ng bayan, pagka paningin ang pinakita at pinairal mo, talagang bibigay ka, bibitaw ka, until meron siyang naalala. Diba? Lamentation chapter 3. Ano pong sabi ng verse number 20, mga kapatid? Lamentation chapter 3 and verse number 20. My soul hath them still in remembrance and is humbled in me. Verse number 21. Okay? Doon sa kalagayan na hopeless, kasi napakahirap ng kanilang sitwasyon. Di ba? Sila po ay nasa kadustaan, mga kapatid, na talagang by sight, parang wala na eh. Wala nang aasahan. Pero minaalala siya. Ang sabi sa verse 21, this I recall to my mind. Therefore have I hope. So kasi, ang marami po sa atin, nasentro kaagad tayo doon sa, it is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Walang problema doon sa talata. Pero naniniwala ako na mas may impact yung talata pagka nakita nyo na ang paglalarawan, mula sa katayuang ang akala mo wala na, mula sa katayuang akala mo susuko ka na, mula sa katayuang parang aayaw ka na, mula sa katayuang parang talong-talo ka na, mula sa katayuang parang hopeless na ang sitwasyon, tapos bigla mong maiisip, this I recall to my mind. Therefore have I hope. At yun po yung pinakapunto. Ang naisip niya, ang pumasok sa isip niya, yung talatang yun, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, for His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Praise God for His mercy. Amen? Salamat. Ang sabi niya, kaya tayo lalapit sa throne of grace that we may obtain mercy and find, what a combination. What a combination. Kung ikaw ay Kristiyanong nakakaintindi sa turo ng salita ng Diyos, yung kombinasyon ng mercy at grace ng Diyos, di ba? Mga kapatid, kahit sa sarili mo lang, magpakatotoo ka ngayong hapon. Kung hindi kaya sa mercy ng Diyos, nandito ka pa kaya?
kung hindi nag-ooperate ang Diyos sa kanyang kahabagan sa atin, saan kaya tayo dadamputin? Saan na kaya tayo ngayon? Mga kapatid, kaya bigyan nyo ng weight. Bigyan natin ng weight sa buhay natin. Hindi yung parang ang gaang-gaang sinasabi natin, God is merciful. Let us feel the weight. Pagka sinabi natin yung Diyos merciful, intindihin mo yan. Na kung hindi siya mahabagin, kundi sa awa niya, lipol na tayo. Kundi sa awa niya, napuksan na tayo. Kundi sa awa niya, wala na tayo mga kapatid. So, ang tama, papurihan natin ang Diyos sa kanyang kahabagan. That we may obtain mercy. So, we need to approach the throne of grace for rescue. For our rescue, mga kapatid. Mercy. That ye obtain mercy and find grace. Anong gagawin ng mercy? Anong gagawin ng grace? That we may obtain mercy and find grace to help. So ang usapan ng saklolo natin sa mercy at grace ng Panginoon. Hindi ba? Kaya mga kapatid, mga mananampalataya, kanina po ipinupunto ko sa inyo, na kundi merciful lang Diyos, nasaan na tayo ngayon? Lipol na tayong lahat. At kundi gracious ang Diyos, isipin nyo yung dami ng ini-enjoy natin sa buhay natin ngayon. Kaya mo ba na-enjoy yan? Kasi deserve mo yan? Ha? Grace. Grace. Nothing but grace. Kaya ang ating pong pinag-uusapan, yung Diyos ng biyaya, yan po ang isang itinawag sa Kanya, the God of all grace. At nung gamitin po ni Peter ang pahayag, at nung kanyang bigyan ng emphasis, ang pagiging Diyos ng mga biyaya ng ating Panginoon Diyos, ang pinag-uusapan doon, atake ni Satanas, ang pinag-uusapan doon, yung mga affliction sa buhay natin. Mga kapatid, mga mananampalataya, isang bagay na dapat maunawaan po ninyo, na kung tutuusin sa ating pong buhay, if not of the God of mercies and if not of the God of all grace, we are completely nothing. 1 Peter chapter 5, verses 8 to 10. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Ano raw ang dapat gawin sa kanya? Verse number 9, whom resist his steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Ano raw ang pwede natin panghawakan? But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Praise God sa trono ng kanyang biyaya. Praise God na ang Diyos natin ay Diyos ng lahat ng biyaya. Amen? Yes. Let us approach the throne of God's grace for our rescue. Yes. Rescue in perils. Naalala ko si Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 11, nung nag-line up siya ng kanyang mga karanasan, sinabi niya yung mga kung ano-anong panganib sa buhay. Perils of waters, siguro yung mga lakbay po niya sa sea, di ba? Yung iba't iba. Alam nyo, dito sa mundong ito, puno tayo ng panganib eh. Kamakailan lang, may barilan na nangyari sa Tacloban eh. Di ba? Nung kamakailan lang mga kapatid, meron po nagsaksakan. At dyan po, makikita nyo, may mga lugar dyan na talagang matindi po ang saksakan. Saksakan ng tindi ng amoy, ng mga tambak at mga basura po dyan. Mga saksakan din po yun mga kapatid. Di ba? Ang gusto ko pong i-point out, sa buhay natin dito sa mundo, wala tayong kasiguruhan eh. Ang tanging kaligtasan natin sa kamay ng Panginoon. Kaya ini-encourage ko po kayo, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, approach the throne of grace for our rescue in perils, in pain, in problems, in pressures. Tama? Napakarami pong mga sa panahon po natin ngayon, maring yung ilan, hindi lang natin alam, hindi natin nanonotice. Alam niyo po ba na ngayon, parang 5-5 nang merong anxiety? Depression? Panic attack? Saan ang galing ang lahat? Sa dami ng alalahanin sa mundong ito. Yung mga stress. Yung mga kung saan,
nagiging dahilan ng ating pangamba, ng ating pong pagkabalisa. Pag hindi natin na-manage yan, malaking problema po yan, mga kapatid. Ha? Malaking problema po yan. Sa Biblia, tinuruan po tayo. Sinabi po sa banal na kasulatan, mga kapatid, na yung lahat ng kabalisahan natin, ang tamang ginagawa natin dyan, inilalagak sa Panginoon. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Kaya kung bigat na bigat ka na, ang gulo-gulo ng isip mo, ang tindi ng bigat ng puso mo, pagod ka na, parang gusto mo nang gumibap, parang daig ka na ng takot, hinang-hina ka na, doon na yung pagkaisipan mo na parang ayaw mo nang magpatuloy, ayaw mo nang lumaban. Kung gusto mo nang itaas ang banderang puti, mga kapatid, pag-isipan mo mabuti ito. Meron po nag-aanyaya sa atin. Nang sabi niya, come now. Amen? Come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls, mga kapatid. Meron pong nag-aanyaya sa atin, at ito rin po ang konsepto ng mensahe natin ngayon. Kung ikaw ay nasa panganib, kung ikaw ay nasa katayuan na may problema, kung ikaw ay merong pain sa buhay mo ngayon, kung may matinding pressure ka, ang masasabi ko po sa inyo, let us approach the throne of God's grace for a rescue. Di ba? Siya lang po ang po pwedeng makatulong sa atin, mga kapatid. Ang Panginoon. Siya lang ang pwede nating lapitan. Siya lang ang po pwedeng makasaklolo sa atin. Siya po ang masasabi nating a very present help in trouble. Yan po ay ang ating Panginoon. Kaya anuman po ang problema natin, kasi may mga pagkakataon po, pagka ang ini-highlight natin, yung problema, dyan po tayo naapektuhan. Mali po kasi yung concept na pagka, alam mo, sumama ka sa amin, mawawala ang problema mo. Minsan, ganun yung pang-encourage natin sa mga tao. Hindi totoo yun. Mga kapatid, kahit Kristiyano, may problema. In fact, ang katotohanan nga na sinasabi ng Bible, dahil Kristiyano ka, this world is not our home. And because this world is not our home, medyo marami tayong atake na mararanasan sa mundong ito. Tama? At yun po, ang pinaka-goal niyan, takutin tayo. Papanghinain ng loob natin upang tayo po ay gumibap. Upang tayo po ay maapektuhan. Pero ang sabi ni Paul, Philippians 4:6-7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Ang sabi po, let your request be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Aralin niyo po, sa buhay ng isang tao, ang dalawang dapat binabantayan, puso at isip. Maraming bumibigay dahil sa bigat ng puso. At marami rin pong bumibitaw dahil sa gulo ng isip. Kaya ang kailangan po, maging panatag ang isip at maging magaan ang puso. At ang tanging magagawa po natin dyan ay ang lumapit tayo sa Panginoon. Yung bang panghawakan natin na talagang sa paglapit natin sa Panginoon, meron po tayong rescue. Amen? Mga Kristiyano, ngayong sandaling ito, ang message po natin ay message na ang pinakanais po natin, i-encourage ang bawat isa na atin pong i-enjoy ang pribilehiyo na po pwede po tayong lumapit sa trono ng biyaya ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng kapanatagan ng ating pong kaisipan. Approach the throne of God's grace. Number 1, for recognition. Number 2, for request. And number 3, mga kapatid, for our rescue. Diba? For rescue. Yun po magagawa natin. Ano po ang appeal ng message na ito? Meron pong throne of grace. Ano po ang appeal ng message natin? Number 1, trust the Lord. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. Huwag mong bitbitin. Huwag mong kimkimin. Huwag mong sarilinin. Kristiyano ka, anak tayo ng Diyos. Meron po tayong high priest na nakakaunawa sa ating kalagayan. Huwag mong bitbitin sa puso mo yan.
Mga kapatid, po pwede tayong maghinga sa Diyos. Po pwede tayong lumapit sa Kanya. But make sure, pag lalapit tayo sa Kanya, nandoon ang tiwala natin sa Kanya. Yes, kasi hindi ka naman lalapit kung hindi ka nagtitiwala. Kaya po, mga kapatid, mahirap pagtagpuin yung Kristiyano na nagsasabi na siya'y tiwala sa Diyos na walang panahon na manalangin. Na hindi po binibigyan ng weight ang panalangin sa kanyang buhay. Kasi kung talagang ako ay tiwala sa Diyos, mga kapatid, hindi ako mag-iisip ng kung sino-sino. Sa lahat ng magiging sitwasyon ko sa buhay, Diyos ang lalapitan ko. Amen? Mga kapatid, tayo, kapag dumarating tayo sa mga difficulties, sa mga matitinding kalagayan natin sa buhay, pagka tayo po'y may kabalisahan, pagka may alalahanin, pagka may pangamba, pagka may takot, kanino tayo umaasa? Kanino tayo lumalapit? Ang appeal ng mensahe natin, approach the throne of God's grace. Mga kapatid, the throne of grace. Ang appeal po nito is for us to trust the Lord and for us to thank the Lord. Yes, pasalamatan natin na may trono ng biyaya. Amen? Pagtiwalaan natin ang Diyos at pasalamatan natin ang Diyos. Ang pinakamasarap na kalagayan, yung anumang sitwasyon ng ating buhay, meron tayong pwedeng lapitan. Amen? Yes. Hindi ba tayong tao sa tao? Natutuwa tayo kapag may somebody na sa panahon na ikaw ay nasa sitwasyon na nabibigatan, may nagiging kamay ng Diyos sa iyo, may human instrument. Hindi ba very thankful tayo? Mga kapatid, isang napakalaking advantage natin that anytime we can approach the throne of grace at ang pangako po para tayo magtamo ng habag at ng biyaya na tutulong sa atin. And then, mga kapatid, testify. Diba? Trust the Lord. Thank the Lord and testify of the Lord. Ibig sabihin, yung naging karanasan natin. Kasi lahat ng mga iniisip natin ngayon, pag natutunan natin itong mensaheng ito, yung bigat na bigat ka ngayon, yung akala mo hindi ka makakalagpas ngayon, yung akala mo hindi mo ma-overcome yan, akala mo hindi mo mako-conquer, akala mo that's the end of the line, akala mo wala ng lahat ng bagay. Pag natutunan natin to approach the throne of the grace of God, mga kapatid, and then pinagtiwalaan natin siya, isang araw, alam nyo, lahat ng matitinding nararanasan nyo ngayon, isang araw, patutuon na lang po yan. Di ba? Yung bang kapag nagsasalita ka, alam nyo po, parang nandun ako Nang akala ko po, yun na yun Yun na ang kasagaran ko Pero natutunan ko pong magtiwala Lumapit po ako sa Panginoon. Alam nyo po, hindi ko may paliwanag. Pero narito po ako, nakatawid po ako. At hindi ko po kayang ipaliwanag kung gaano katindi ang naging manifestation ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang masasabi ko lang, dahil pinagtiwalaan ko siya, napatunayan ko that God indeed is the God of miracle. Amen? He's the God of the impossible. Mga kapatid, trust God. Thank God. And testify of Him. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Maybe without anyone knowing that you are struggling. You are facing great battle in your life. Maybe presently, you are under attack. Particular ni Satan. Maring may mga financial struggles ka, financial difficulties. Maring may emotional battle ka, o kaya mental attack ni Satan. Yung bang pinag-aalala ka niya, yung tinatakot ka niya, hanggang sa dumating ka doon sa point na nangangamba ka. Mga kapatid, posible rin po that you are in pain this afternoon. Maring nasyak ka sa findings ng doktor. Maring lumabas na yung sakit mo na ang naging epekto nito sa'yo. Medyo nagwo-worry ka. Mga kapatid, may Diyos na pwede tayong panghawakan. Habang umaawit po, siguro magandang magbigay pansin po tayo sa kung ano po ang purpose ng Panginoon, kung bakit ang mensaheng ito ibinigay sa atin ngayong hapong ito. We can approach the throne of God's grace. But make sure, lalapit ka para kilalanin siya. Make sure.
between you and God. Mga laban sa buhay na pinapangihina ka, yung kaisipang gumugulo sa'yo. Sige po, gamitin natin itong pagkakataong ito as we listen to the song. Palayain po natin ang sarili natin ngayon. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater, wonderful, mighty King of kings. Para mapahinga rin ang isip natin, para magkaangan ang puso natin, matutunan natin totoong magtiwala sa Kanya and believe that God is greater than any battles in your life. When disillusionment sets in, when you're downhearted, feeling like you can never win, when it all seems lost, is it worth the cost? That's the time to turn your mind and face the mighty cross. My God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater, wonderful, mighty King of kings. He holds forever in Higit siya His kaysa sa hands. karamdaman mo. My God is Higit siya kaysa sa mga problema mo. Higit siya kaysa sa pangangailangan mo. Just learn to trust Him completely and believe that in approaching the throne of His grace, makakasumpong tayo ng tulong sa My Panginoon. God is greater. Let us pray. Gracious, loving God, thank you so much for the message. Thank you so much for talking to us. Thank you for meeting our spiritual needs. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga times na kami po ay kinukulang ng tiwala sa iyo. Sa kabila ng mga maraming panahon na napatunayan ka namin sa aming buhay, Lord, please forgive us na nakakapasok pa rin ang negatibong kaisipan sa amin. Nawa ang message na ito ay maging sagot sa aming espiritual na kalagayan ngayon. I pray, O Father, that you will encourage your people to always approach the throne of your grace. Panginoon, kinikilala ka namin. Panginoon, pinangahawakan ka namin. Panginoon, ikaw ang saklolo namin. Nawa, ito po ay magbigay kapanatagan sa isip at puso ng iyong mga anak. Ikaw dakilang Diyos, ang patuloy na gumawa sa aming mga buhay. Thank you so much sa napakadakilang pribilehiyo na makakalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. Katagpuin mo po kami sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.